So Taurus, this will be your reading for December 1 to 7. But this is also a timeless reading kahit kailan mo naman ito mapanood, Taurus. Maraming salamat for all your support, patuloy na pagsubaybay. Gusto kong malaman mo na I'm grateful at malaking tulong po yung inyong mga lectures and comments, yung mga hindi po nag-i-skip ng mga commercials or ads sa mga video ko, malaking tulong po yan. And if interesado po kayo sa private reading ko, just take a look na lang kung ano yung mga nakasulat sa description or panoorin ninyo hanggang dulo. Okay? Ano yung mga info na nandyan, pati mga links nandyan. Okay? So, tignan na natin. Ano ba tong mga possible ganap mapaparating for you December 1 to 7, Taurus? Yung first card mo is fish. So, this is associated with good luck or opportunity or money. So, basahin natin, no? Keywords here are business, finances, commerce, gain, wealth, and abundance. So, yun. Meron din palang abundance. So, definitely ito ay may kinalaman sa kadatungan or pagiging, ano ba tawag dito? Komportable pagdating sa mga pangangailangan kasi may abundance. So, walang problema, siguro, hindi ka kakapusin. You have enough para sa iyong mga needs, sa material, or pwedeng this is also business. Kung meron kang ka-deal, may kausap ka, ka-transaction ka, may kinalaman sa pera, sa business, o komersyo o sabihin na natin, ano to, may client, okay? You will gain something. So, ayan, may tubo. May kikitain ka dito. And wealth, no? This indicates money yung paparating sa iyo. So, pa tayo another card. The Taurus, the next card is birds. Gossip, small problem, excitement, anxiety, restlessness, and chatter. So, may mga chismis, mga chismax, may mga maritesan dyan at hindi ko lang alam kung ikaw ay isa sa magiging topic nila. Or ikaw yung isa sa mga nagtatopic. Okay? Whatever. Pero meron lang mga intrigues, alam mo na, mga bali-balita, mga chika-chika, marites, mga mensahe. Pwede rin naman itong communication. Kung ikaw ay may mga kakausapin, ewan ko, importante man yung mga usapan na yun o kahit hindi naman serious. Siguro may mga kwentuhan lang, catching up, balitaan. Okay? Pero pwede rin daw magkaroon ng small problem dito or issue regarding dito sa mga pinag-uusapan or mga chika-chika. So, meron something like excitement o baka naman may babalitaan ka, may marinig ka dyan na exciting na chika or balita. But this also could cause you anxiety. Okay? Hindi ko alam. Alin doon? Chatter. Mga ano to? Mga usap-usapan, bulong-bulungan, chika-chikahan, ano pa. Tower, ito ay mataas na building, Taurus. So, may mga asikasuhin ka bang dokumento, like pupunta ka ba ng mga government buildings, offices, kasi meron ditong something about government or official buildings. O baka ito ay mataas na condo, high-rise tower, kung may lalakarin ka, pupuntahan kang ganyan. Basta tall structure ito. O pwedeng literal na tower, hindi ko alam kung sa construction ba ang trabaho mo at nagsa-site visit ka ba. Or may mga building permits, ayan, baka may mga construction going on. Contractor ka ba or nagpapagawa kayo, may kakausapin ka bang mga related sa construction, buildings. This is also sometimes a period ng pagiging alone, isolated, lonely. Pwede rin itong anything na mataas, like mataas na pride, mataas na presyo, mataas na ego, mataas na respeto, or taong mataas sa lipunan, like may mataas na position. Alin man dun sa mga yon. Ay, challenging card, you have whip, conflict. Binanggit na nga yung problem dito, although yung binanggit dito sa birds is small problem lang. So, maaaring dito sa whip magkaroon ng mga pagtatalunan, pag-aawayan.
Minsan nauuwi ito sa away-away ng ano, paano yung lumalaki? Pwedeng nagiging komplikado yung away-away, no? Yun lang yung pangit dito. Okay, pwede naman itong some kind of physical activity wherein, ewan ko, para kang pinaparusahan, napagod or nasasaktan. Oo, kasi parang nag-i-inflict ng pain yan, latigo yan eh. So, pwedeng this is also some form of punishment. Pwede talagang physical, oo. Physical, kung ano mang physical na ganap yan. Sabi dito, pwede ring maka-encounter ng abuse, pero sana hindi naman. Ano? Anything na mag-i-inflict ng pain, or pwede naman as simple as muscle pains, kung masakit katawan mo, nabugbog ka sa dami ng labada mo, or nag-general cleaning ka dyan, or nag-hiking ka, umakyat ka ng mataas na bundok, siguro na sumakit yung mga kalamnan mo, pwede rin naman ganun. Okay? Ano to, kasi whip is parang torture or punishment. So, anything na nagkakos ng torture sa'yo, limbawa, ang dami nang stress sa opisina, may problema ka pa sa bahay, di ba torture yun o yun? Basta alam nyo na yan, kung ano mang form ng torture yan, na maaaring ma-encounter ninyo, or pahirap, alam mo yun, parang parusa, ayan, parusa sa'yo, pahirap yan. Pasakit, yan. Kung ano man yan. Tinutukoy dyan. Hampa natin yung iyong cards. You have Three of Pentacles, Capricorn energy. Baka may Capricorn kang kakadil or may Capricorn ka sa chart mo. You also have Virgo. Green na green, ah. So, yan. Pwedeng project. Oo, may I don't know, pero ang lakas ng energy dito ng structure, construction. Sabi ko nga, hindi ko alam if you are related sa mga ganong klaseng trabaho, like architect, engineer, o foreman, ewan ko, ano pa yung mga iba dun. Pero para kasing meron ditong mga pinag-uusapan design, or kontrata, or deal, na related sa pagpapagawa ng isang structure. Sabihin mo na pwedeng renovation, or talagang bagong pagbibuild ng structure, no? So, pwedeng sa realty ito, pwedeng sa construction, kung ano man, o pwedeng sa simple lang sa bahay nyo lang. Kukontrata ka ng gagawa, no? O, di ko alam. So, may mga matters dito na kailangan ng team para mapagana ito, or something na pagtutulong-tulungan. Pero pwede kasing may disharmony talaga, ayan, no? Pwedeng may away-away dito sa bahay o kung saan man. Kung hindi man ito sa bahay, sa trabaho, ayan, no? Conflict. Pwedeng hindi mag-work yung partnership or hindi magkasundo about something dito. More than two tao yung involved dito sa bagay na to. Pero may group conflict, whether sa work yan, sa family, or kung saan. Project to, pangit to kasi pwedeng palpak yung project, no? Or hindi nagkasundo, hindi ko alam kung related ba sa budget or kasi may kinalaman din ito sa pera or sa negosyo. Ano man ito, no? But you have King of Pentacles, it means pera, yun lang yung indication ng fish dito. Ito ay businessman, successful siya sa ginagawa niya. Possible na stable na yung career niya, yung kabuhayan niya, o negosyo, kung ano man ito. This means stability and security. Prosperity, abundance. O yan, pagdating sa pera, nakikita ko wala kang problema sa pera eh. Pero sa pakikipag-usap, sa pakikipag-deal sa iba, pwede kang doon magkaroon ng conflict or disharmony or disagreement, kung ano man itong binabanggit na ito. Tsaka ito. Okay. Oh, ang ganda. Ang dami mong card ng abundance, Taurus. So, nakikita ko pagdating sa material, sa kaperahan, hindi mo yan po problemahin ngayong December 1 to 7. Maluwag ka dyan. Okay, kaya lang parang may sagabal dito with the Empress reverse at saka dito sa Three of Pentacles mo. Meron daw ditong person na impatient. It could be a Libra or a Taurus o kung sino man dito sa mga signs na lumitaw dito like si Capricorn and Virgo.
So, ang lakas ng energy ng earth signs. Naligaw lang si Libra dito kasi may Venus, no? Associate ko lang kay Venus. Pero pwede rin namang puro earth signs yung mga nandyan. Okay, pagiging indecisive, pwede yan yung maging problema dito o kawalan ng concentration. Or sabihin na natin may delay pagdating sa resulta, baliktad yung Empress mo eh. Kasi pag nakatayo yung Empress mo, ibig sabihin very productive, very creative, overflowing yung abundance mo. May makikreate ka for sure, may ilalabas, may ipapanganak, may output, may bunga. Pero dahil baliktad, pwedeng sabihin na natin kung di naman ganun ka bad, pwedeng delay lang. Or worse, wala ka talagang mapala dito, like walang magandang bunga. Okay? Wow, puro green. So, strong energy talaga ng Taurus ito, dear. Okay, something about standards. Something about rules, laws na sinusunod. Na parang nabibreak, okay, mag-ingat ha. Sa kung kayo ay sa construction at meron kayong mga nilalabag dito, ewan ko if there is something illegal dito or tinipid, alam mo yon, or hindi sumunod dun sa tamang procedure, sa tamang process, baka dun kayo magka-problema. O pwede kayong magkaroon ng mga legal matters dyan. Oo, I don't know, pero meron something about permits, contracts. Eh, kaso negative to mga to eh. Substandard, nako, mag-ingat sa mga ganun na. O kung may ka-deal ka na mga ganyan, baka madali ka ng mga ganyan. Okay, make sure na legit yung mga contractor na kinukuha ninyo. Kasi kahit ang laki ng ginastos mo dyan, dear, kaka-problema ka, plus magkakasuhan pa yan. Yun eh kung may makahabol ka, Taurus, okay? So, be careful na lang sa mga ka-deal mo. Tingnan na natin yung love life mo. Kasi nga, pwedeng maging torture, parusa pa sa'yo. Yan na yan, yung whip, oh. Ano ba yan? Okay. Pagdating sa ka-love life mo this week, December 1 to 7, you give your relationship a chance. Oh, work on your partnership. Ito nga yun. Okay, so baliktad yung Three of Pentacles mo. So, yung iba sa inyo, pwedeng hindi maganda pagdating sa relationship. Pero pwede namang bigyan ng chance. Pwede namang i-consider na mag-adjust, magtulungan. Nawawala kasing teamwork ninyo. Ayan, no, baliktad yung Three of Pentacles. Okay, pwedeng iba nag-a-problema kayo sa jowa, sa relationship. Oh, pay attention to the red flags, Taurus. Mukhang may mga ebidensya, palatandaan, detail. Importante lang, bukas yung dalawang malalaking mata mo dyan. O huwag kang magbulag-bulagan, maging alert ka dun sa mga signs. Huwag mo sabi, ay hindi naman siguro, baka ganito-ganito lang. Ayan. Okay, the signs are cautioning you. Hello, red flags are waving. Parang gumaganong-ganon sa'yo this week si red flag. Kaya titignan mo yung mga red flag na yan at huwag kang denial, dear, porque in lababo ka dun sa person. Oh, wedding. Nako, dear. In-screen mo na bang mabuti yung kakonect mo? Kung hindi mo pa asawa yan, hindi mo pa kilala masyado yan, make sure na walang sabit. This situation involves marriage. Baka naman kasal na yan, o kung sino man yung kasal na sa inyo, tapos kinukrung-krung ka pa, kinukrung-krung mo pa, o may charut-charutan kayo dyan, o baka naman yung iba naman dito, pwede naman ito ay kung magpapakasal ka dito sa person na to, baka nakatakda kay kasal, nako. Bago ka pumirma ng marriage contract ninyo, bago kayo ikasal, tignan mo muna yung mga red flags kasi mukhang meron. Mukhang may mga signs dito. Okay? Reviewin mo muna. So, yan Taurus. Sana makatulong sa itong reading. Love you. Take care. Babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.